Here we are, giving you thanks for all you do, as we praise and worship your holy name. You are here, dwelling within our praise. For every answered prayer, for always being there, for love that hears us when we call, yes, Lord, for arms that lift us when we fall. Oh, you have always been right beside us, leading us all along the way. Yes. We made it through because of you. Here we are, lifting our hands to you, yes, Lord. Here we are, giving you thanks for all you do. And as we praise and worship your holy name, you are here, dwelling within our praise. For days we cannot see, for days we cannot see, for all that yet to be, so much is yet to be. the trials may have to face, when we'll be leaning on your grace. It will be your strength that save us, your love that makes us strong. Thank you, Lord. And through it all, we'll sing this song. Here we are, lifting our hands to you, yes, Lord. Here we are, giving you thanks for all you do, as we praise and worship your holy name. Yes, you are here, Lord. You are here, dwelling within our praise. You are here, dwelling within our praise. Yes, Lord. You are here, dwelling within our praise. Oh, hallelujah. We glorify your name, Father God. We acknowledge your presence in our midst, Lord. Oh, Holy Spirit, salamat po ng maraming marami sa aming pagpapasimula ng sama-samang pagkilala, pagsamba sa iyong harapan. Ipinaranas mo, ibinuhos mo ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. At hayaan mo, Ama, na sa pagkakataong ito, dakilang Diyos, ay bigyan mo ng liwanag, Panginoon, higit sa lahat ang aming tinatanaw sa hinaharap.
sa aming mga kinakaharap, sa aming mga pinagdadaanan, magaan man o mabigat, madali man o maginhawa. Panginoon, ikaw po ang magpakahayag, ikaw po ang mahayag, at sa iyong kamay namin ito pinagkakatiwala. Sa amin ang pananampalataya, ikaw ang gagawa para sa amin, Panginoon Diyos. Again, Father God, let your word once again inspire our spirit, soul, and our body this morning. This is our prayer to you, our Father in heaven, in Jesus' name. Amen. Hallelujah. Can I ask all the pastor and elders, please upo kayo sa upuang nasa harap. Simula po doon, punuin po niya yan. Yung mga upuang nasa harap, yan. Yung mga nasa harapan ng dade, kahit hindi kayo elder, huwag kayong umalis. Kahit hindi kayo pastor. But I encourage all the pastors and all the elders, please occupy yung vacant seat na nandiyan dyan. Kapag may bakante pa, upuan mo po yan. Okay? And I'm asking the usher, kung meron man tatao doon, please isa lang. Wala na pong ushers na magpagalaw-galaw. Okay po. Pero kung kayang i-manage na nandito ang lahat ng usher, mas maganda po na nandito lahat. Amen po. So, gusto ko magsalita, no? This will be our order and arrangement every Sunday. That the elders and the pastor of the church, una po tayo sa harap. Pastoral team, please occupy. Amen. Mas maganda po na nakikita tayo ng congregation sa harapan. Especially sa pagsamba. Let's set the lead. No? Let's take the lead, especially in during our worship, during our praise. Let's set the lead. Let them be inspired, no, on how we gave ourselves, especially during our worship services. No, para alam niyo, minsan tayo ang nabibitag mga leader no, mga pastor. No, habang nandoon tayo sa likod, para bang minsan pakiramdam natin exempted tayo sa papuri at pagsamba. At kung ano-anong iniisip natin o minsan ginagawa natin o abala tayo sa maraming bagay. So let's take the lead, especially during the praise and worship and during the proclamation of His Word. Okay? Di ko naman po sinasabing ganun nga. But what if, no? Dahil ang demonyo, magaling sumalisiyan. We never praise Him, but we just give the warning. Amen? So, ngayong umaga ay darako tayo sa ating pangangaral. Akala ko nandito pa Dirito na pala. Okay, sa ating pangangaral na may pamagat na The Valley of Beraka. Alam nyo, sa Bible, no, especially in the Old Testament, kapag ang isang lugar no ay merong isang pangyayari, no, a very significant event in that certain place, ang ginagawa ng mga Hudyo o ng mga Israelita ay pinapangalanan nila yung lugar na yon na akma doon sa pangyayari. Halimbawa, sa panahon ni Moises, no, yung lugar na kung saan ininuman nila, sobrang uhaw nila, nung ininuman nila, sobrang pait.
But after ng pakikipag-usap ni Moises ay ginawa ng paraan ng Diyos para maging masarap yung tubig. Pero dahil nga yung kanilang disappointment that time nang ininuman nila, ay pinangalanan yung lugar na yun na Mara. Ibig sabihin, ito'y batis ng kapaitan. And I remember also in the time of Jacob, nung napadpad siya sa isang lugar, nakita niya yung isang ladder from heaven na ang mga angel ay umaakyat at bumababa. Sabi niya, nandito ang presensya ng Panginoon. At tinawag niya yung lugar na yun na Bethel. So, pag tinignan nyo, ang bawat lugar ay napapangalanan depende o nakaayon sa karanasan ng mga tao na nandoon. Halimbawa, pag tinanong ko kayo, saan nanggaling ang pangalan ng ligaw? Yan, alam niyo po ba ayon sa history? So, merong pinanggalingan. Hindi lang ba siya naisip, lagyan natin to, merong pinanggalingan during the time of the Spaniards. Hindi ako tagaligaw, hindi ako lehitimong tagaligaw, but I do some research. Minsan dumadaan sa Wolcom na pwedeng ganito nga ang pinanggalingan kung bakit na nagkaroon ng pangalang ligaw sa lugaring ito. Maging ang antipolo is from the word tipolo. Hindi siya talaga antipolo. Mula doon siya sa tipolo, isang bungang kahoy na tipolo. So, maging pag tiningnan natin, alam niyo yung salitang lambak, the valley in English. Yung lambak kasi, especially in the Old Testament, yung lugar na pinagtatagpuan ng magkabilang kampo, sabihin natin, the other nation and this other nation, pag naggera sila, ang karaniwang pinagtatampuan nila ay yung lambak. Yung iba nandito sa other side, yung iba ay nandito sa other side, magkatanaw sila niyan. Pag naglaban yan, magpapanag po sila doon sa lambak. So that is the valley. And at sa Old Testament, napakaraming valley. Isa dyan yung Valley of Achor, nandoon yun sa Joshua, na ito ay napangalanan because dahil doon sa kasalanan ni Akan, at binigyan siya ng parusa ng Diyos. The Valley of Achor symbolizing trouble and consequences of disobedience. Kaya napangalanan yung lugar na yon dahil doon sa pagkakasala ng isang actually, lingkod naman siya ng Diyos. Kaya lang, he committed sin against the direct command ng Panginoon. That's in the time of Joshua. Meron ding tinawag na Valley of Elah sa 1 Samuel. When David defeated Goliath, that yung place na yon is the Valley of Elah. Ano ibig sabihin nun? It represents spiritual battles, courage, and God's deliverance against overwhelming odds. Meron din tinawag na the Valley of Jezreel. Makikita na yun sa Hosea, sa Book of Judges. Ang sabi doon, ang significance nun, a fertile plain but also a site of wars and bloodshed. Bloodshed, hindi po blood Okay. Spiritually, it represents God's judgment but also His promise of restoration. Yung po yung katapat yun yung katumbas na pag narinig nyo yung the Valley of Jezreel, mayroong pangyayari doon ganon. There also the Valley of Gehenna. Ano yung Valley of Gehenna? Pagdating sa Jeremiah chapter 7 and also in the book of Matthew, yung lambak na yon ay ginamit sa paghahandog ng mga Diyos-Diyosan, including child sacrifices in the time of Jeremiah. Later, yung valley na yon was symbolized as hell. Bakit hell? Parang mala-impyerno kasi yung lugar na yon, na parang walang sino mang matinong tao ang gugustuhin manatili sa lugar na yon. There also the valley of lagpasan natin yung number 5. The valley of, number 6, the valley of the dry bones. Yun yung nabasa natin sa Ezekiel. Although it is a vision,
na pinakita ng Diyos kay Ezekiel, pero pinapakita TheWorshipPortal.com. na ito ay yung lambak ng mga patay, ng mga bungo, ng mga kalansay. Pero that is a vision where God brought life. The dead bones symbolizes restoration, revival, hope for God's people. No? Kaya the valley of the dry bones, hindi talaga siya nagsisimbolo ng kawalan ng buhay. But ipinakita doon that that valley symbolizes restoration. Okay? Doon naman yung pang-pito, the valley of Baca, that is a valley of weeping. Mababasa natin yan sa Psalms 84. The significance is represent times of sorrow and trials, but God turns it into a place of refreshing spring for those who trust Him. May panahon naman talagang nagdadalamhati tayo. Pero yung pagdadalamhati natin kapag iniyak natin sa Panginoon, ito yung nagtutulong ng pananampalataya. TheWorshipPortal.com. Nare-request natin. Dahil yung luha natin yung focus. Hindi para palangkutin ka natin. Naniniwala po kayo na ang luha ng tao ay hindi ginawa ng Diyos para palungkutin ka. Yung luha ng tao ay ginawa ng Diyos para i-refresh ka. Subukan yung grabe yung pinagdadaanan mo, umiyak ka ng umiyak. Pagkatapos mong umiyak, makakaranas ka ng kagaanan. Amen? Because that is the purpose. No? Kaya it's okay to cry. Huwag kang mahiya. No? Huwag kang mangamba na makita ka nilang umiiyak. Because that yung part na yun, bahagi ng ating buhay, ay disenyo ng Diyos para pagaanin ang kalooban mo. Okay? The Valley of Kidron sa 2 Samuel, no, significance associated with mourning and cleansing, no, saan? From idols. Jesus crossed Kidron on the way to Gethsemane, symbolizing suffering, TheWorshipPortal.com. cleansing, and spiritual battle. So yun yung sinisimbolo at significance ng lambak na yon. Also, the Valley of Jehoshaphat. No? Saan yun? Sa Joel. Its significance, the Valley of Judgment where nations will be gathered, symbolizes the final judgment of God. So doon sa lambak na yun, ipinakita ng Diyos yung gagawin niya sa hinaharap. No, nagsisimbolo yon ng future event. Okay? Yung panghuli ayon sa aking research kasi nag-research ako about the valley in the Bible. So ito lang yung mga nakuha ko. The second to the last, the valley of the shadow of death. No, ito yung nababasa natin sa Psalms 23. Although hindi siya literal na lambak, but it's a figure of speech na pag ang tao ay para bang nanganganib yung kanyang buhay or is in trouble na para mga hindi niya kaya in his own, no? Tinatawag siya katulad ng sinabi ni David, no, sa Psalms 23. Even though I walk in the shadow of death, no, the valley of death, no, I will fear no evil. Its significance represent fear. Sino nakakaramdam dito ng takot? Especially kapag hindi familiar yung pangyayari. Nakakaramdam tayo ng kaba. And minsan panganib na mawalan, maubusan, or whatever. Ako naramdaman ko po yan. No? Yung feeling ng danger. Not for my family, but for the church. Yung panahon na para bang ang church natin sa Antipolo, after a year ay wala nang pupuntahan. No? Bakit? Kasi yung church natin, way back 2021 yata, yung 2022, ay pinaalis na siya doon sa inupahan niya. Nakaramdam ako ng panganib and ang pagkapangamba. Hindi naman ako natakot, nangamba lang ako. As a pastor, syempre. After ng 1 year, saan ko dadalahin ng church? Ang mahal-mahal ng upa sa Antipolo, unlike dito sa Ligaw. Sa Ligaw nga, mahal na eh. Mangupahan ka ng ganito kalaki, baka 20 mil na rin isang buwan eh. How much more sa Antipolo? So, it represents fear, danger, and mortality. Yet God' presence brings comfort, protection, and peace.
No, kaya yung sinasabi na ni David doon, even though I walk in the valley of the shadow of death, I will fear no evil. Now, ano yung bakit ko dinaanan ito? Dahil marami sa kapanahunan noon ay yung lambak ang mga significant na pinagmumulan ng mga pangyayari sa panahon nila noon, especially during the war, or ang Panginoon ay nagbibigay ng mga gagawin niya sa hinaharap. Karaniwan, isa yung lambak sa napipili ng Diyos na lugar. The question is, sa ating buhay mga kapatid, kamusta yung pinagdadaanan mo? Ikaw ba ay nasa panahon na nakakaranas ng takot? O nakakaranas na para bang may area ng aking buhay na pwedeng masira? O meron ka bang laban ngayon na sa tingin mo parang hindi ko to kaya, Lord, tong laban na ito? Pag tinitingnan mo yung laban o yung mga bagay na hahakbangan mo sa hinaharap, it seems it 10 times of your capability. Ibig sabihin, it's bigger than you. No, yung laban na kakaharapin ko, napakalaki. At katiting lang ako doon sa kakaharapin kong laban or challenge of my life. Na kapag inisip ko at tiningnan ko at tinimbang-timbang ko yung kakayanan ko, sigurado lagpak ako dito. Sigurado hindi ko may papagtagumpay ito. And some of us or maybe most of us ay dumating sa ganyang kalalagayan. Meron tayong pinagdaanan or kasulukuyang laban na hindi mo kaya talaga sa iyong sarili. Amen? Sometimes, kapag hindi natin kinakaya yung sitwasyon o yung laban na meron tayo, ang ginagawa nating sumbungan ay si Facebook. Hello po, mga kapatid. Pagkatingnan mo yung katabi mo, wag naman. Bakit? Para bang ang hinaingan natin, ang bulungan natin, ang lahat ng bigatin natin, si Facebook na. Yung AI na. Ano yon, yung artificial intelligence na kapag bumulong ka sa kanya, type ka, bibigyan ka ng payo, sasagutin ka. Ano yon? Makapagtanong nga kay ChatGPT kung anong gagawin. Biro mo si ChatGPT na ang tanungan mo, hindi na ang Panginoon. Sumasagot ba si ChatGPT? Sumasagot po. Pero computer siya. Artificial intelligence. Pero mo doon ang puntahan natin ang tanong, especially sa mga big events ng ating buhay natin, hindi natin kinakaya. Wag po. Wag kay Messenger, wag kay Facebook. Wag kay Google, wag kay Amazon. Sa Panginoon tayo lalapit. Tingnan natin. King Jehoshaphat is a good king of his time. Why? Naging maayos sa harapan ng Panginoon. He is very faithful. Lahat ng mga Diyos-Diyosan na itinayo ng mga nauna sa kanya, giniba niya lahat yon. And he is a very faithful king before our God. Kaya lang, dahil nga he never compromised his stand as an Israelite, ay merong mga lahi na nag-usap-usap. Ito yung mga lahi na kung saan ay hindi isinama ng Diyos para lipulin. Kasi pag tiningnan mo, halos kadugo pa nila yun. Halos kadugo pa. The Ammonites, pag binasa natin yung verse 1 hanggang anong doon yun, yung tatlo na yun na nation. At yung tatlong nation na yun, napakalaki nila. Tapos nagsama-sama pa, para bang isa laban sa tatlo. Tapos mas malalakas pa yung army nila. So natural, sa isang lingkod ng Diyos, yung makaramdam ng takot at pangamba. Parang tayo lang, kapag may pinagdadaanan tayong unfamiliar
at mas malaki sa kakayanan natin, nakakaramdam tayo ng takot at pangamba. Pakisabi sa katabi mo, natural yung nararamdaman. Amen? Natural na natatakot tayo. Pero hindi ka dapat manatili dyan sa takot na yan. Kapag nakakaramdam ka yan na the situation is much bigger than you, no, meron kang kailangan gawin. Meron kang kailangan hingian ng tulong. Meron kang dapat, meron kang tamang persona na dapat paglagyan, pagsumbungan, hingian ng tulong. Amen. Merong tamang tao. Meron tamang persona. And we know when we speak the person, the right person that we are going to ask help is the person of God. Amen. Yes, we go to our friends, doon sa mga kaibigan natin. Sometimes sa pastor ninyo, lumalapit kayo, humihingi kayo ng payo. Well, wala pong problema doon. Kaya lang, itong mga karaniwang tao na to, na hinihingian natin ng tulong, nilalapitan natin, they have their own limitations. At hindi lahat ng sitwasyon natin ay totoong kaya nilang tugunan. What they can do is just an advice. They can give an advice. No? Beyond that, I don't know kung kaya pa nilang makatulong, no, doon sa ibang sitwasyon na meron tayo. Pero ang nasisigurado ko, merong isang persona na kayang gumawa ng himala sa buhay mo. Amen? Kaya niyang gumawa ng himala sa buhay mo. But the question is, if I'm looking for a miracle for my life, for my family, or my business, or my job, or sa aking study, or whatever area of your life you are looking for a miracle, paano mo hihingiin sa Panginoon yun? Isang simpleng pagsasalita lang ba? O luluhod ka lang ba? Lord, kailangan ko nito. Lord, kailangan ko niyan. No? Habang ikaw ay nakakaranas ng pangamba, nagsasalita ka sa Panginoon, takot, etc. Is that the simple way? Tingnan po natin kung paano sila kumilos, no? At gumalaw itong Israelite under the leadership of King Jehoshaphat. Gusto ko pong basahin mula verse 1. Dumating ang panahon na nilusob ng Moabita, Ammonita, at ilang pang Meonita si Jehoshaphat, 3 nations or 3 kingdoms. Nabalitaan niya na isang malaking pangkat mula sa Edom ang sumalakay sa ibayo ng lawa at nasa Hasason Tamar na tinatawag ding Engedi. Nabahala si Jehoshaphat. Ano yung word na nabahala? Nakaramdam ng pagkatakot. Itong hari nito. Actually, King Jehoshaphat is a mighty one. Isa siya sa mga magigiting na hari. Pero itong laban na to, iba ito. Hindi lang isa. Kundi, anong tawag dyan? Allied. No, allied ang kinalaban niya. Para bang Pilipinas, laban sa NATO. O that's allied, yung NATO. Or itong allied ng yung China. China, binubuhuli niya ang ating bansa. So si China, hindi lang siya si China. Meron pa siyang North Korea. No, meron pa siyang Russia. At meron pang ibang nakasama sa kanilang nation. No? Ang hirap kalabanin yan. No? Especially kung ang pinag-uusapan ay armas, lakas at numero ng army. China lang, millions ang army nila. So pag literal na usapin, ay naku po, baka sabi-sabi ng mga Pilipino, magtago na tayo, wag na tayong lubaban, populbusin tayo. Yun yung pananaw literally. And maybe in the time of Jehoshaphat, ito yung nararamdaman niya. No, na sa sobrang dami ng kalaban namin, paano namin tatalunin ito? No, yung isang kaharian nga lang, parang patas lang tayo, 1-1. Pero ito, 1/3.
or 3/1. 1:3 ang labanan. Para bang square tayo, pero yung square tayo, o bakit nagsama ka? Akala